Ilabas na ang katotohanan. Ito naman ang panawagan ngayon ni Senadora Amy Marcos sa gobyerno upang maisiwalat ang detalye ng pakikipagtulungan umano ng Pilipinas sa ICC para sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, dapat nang aminin ng pamahalaan na labag ang naging pag-aresto hindi lamang sa karapatan ni Duterte kundi sa soberanya ng Pilipinas. Narito ang report. March 11, 2025 nang arestuhin at itransfer sa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa 3 counts of murder kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng kanyang War on Drugs campaign. Ang kanyang mga taga-suporta at mismong si Duterte hindi kinikilala ang pagkakaaresto na inilarawan nilang kidnapping at labag sa konstitusyon ng Pilipinas, lalo pa at kumalas na ang bansa mula sa Rome Statute noong pang 2019. Nitong Pebrero na ituloy na ang confirmation hearing para sa mga alegasyon laban sa kanya na magiging batayan ng Pre-Trial Chamber 1 kung ganap na siyang sasampahan ng kaso at lilitisin. Mag-iisang taon pagkatapos nito, naghain si Senadora Amy Marcos ng isang resolusyon upang hikayatin ng Senado ang ekotibong sangay ng gobyerno para isiwalat ang detalye ng mga naging kooperasyon ng pamahalaan sa ICC para sa pagkakadakip kay Duterte. Ito ay sa gitna ng naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla patungkol sa pakikipagpulong kay dating Senador Antonio Trillanes at ICC personnel para sa witness protection. Sa kabila ito ng mga nauna na niyang pahayag na hindi nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC para maaresto si Duterte. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 340, nais ni Marcos na magkaroon ng full disclosure ng lahat ng komunikasyon, kasunduan, otorisasyon, requests at operational directives ng kooperasyon sa ICC na may kaugnayan sa pagkakaaresto at pag-transfer kay Duterte. Nais niya rin mag-issue ng categorical clarification ng pamahalaan patungkol sa opisyal na polisiya ng Pilipinas pagdating sa kooperasyon sa ICC. Bukod dito, nais din ni Marcos na kilalanin ng pamahalaan ang mga naging paglabag sa karapatan ni Duterte sa pagkakaaresto sa kanya at panagutin ang mga sangkot dito at gumawa ng hakbang upang mapauwi na ang dating Pangulo sa Pilipinas. Aniya pa, hindi dapat i-bypass ang judicial branch ng Pilipinas at itigil na ang aniya unconstitutional acts kaugnay ng ICC arrest warrants kung mauulit man sa hinaharap. Sa isang pahayag, iginiit ni Marcos na isa itong hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa sariling sistema ng hustisya ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.